na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, nararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw ang aming ninanasa, sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Sa aming buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamatan natin ang Diyos. Kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. Siya ang pag-asa ng bawat isa sa atin. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, kung wala po kayo, wala po talaga kaming mapanghahawakan. Wala kaming pwedeng masandigan na hindi magbabago kailanman. Salamat po at kay buhay at nananatiling buhay magpakailanman. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise your holy name, O Lord. Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa umaga. Salamat po sa inyong katapatan, sa inyong kadakilaan, sa bawat isa sa amin. Nagagalak po kami na ginawa ninyo kaming mga anak. Salamat po sa kabayaran ng aming kasalanan.
Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng inyong mga pangako. Pangako para sa langit na bayan, pangako para sa buhay na ito. Hallelujah. Salamat po sa inyo, O Diyos. Manadalangin po namin ang pag-aaral ng inyong mga salita. Samahan niyo po kami. Kilusin niyo po ang inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong Espiritu. At hindi lang kami, kundi lahat ng tumatawag sa inyo sa oras na ito, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang mga wika, O Diyos, iba't ibang nationalities na lumalapit sa inyo sa araw na ito. Hallelujah. Sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, pagbuklurin niyo nga po ang inyong mga totoong anak. Hallelujah. At makita ang kalwalhatian ng Panginoong Jesus sa sanlibutang ito. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa inyo. Pinupuri namin kayo, Panginoon. Dadakila namin kayo, O Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Dito po sa Taiwan, isang malamig na umaga po sa bawat isa. At dyan sa inyong kinalalagyan, maganda umaga po sa inyo. Wala po muna tayo magpapatotoo ngayon dahil medyo mahaba yung ating pag-aaralan at palagay ko po hindi natin matatapos talaga. Tutuloy natin bukas. 1 John chapter 4. Tayo po ay nasa unang Juan chapter 4. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon na nito mga nakaraang linggo ay marami po tayo mga pastor na tumutulong sa atin na maghayag ng salita ng Diyos. At patuloy po natin gagawin yon sa susunod itong week na ito. Sa Miyerkules po, maglilid ng devotion sa atin, magmumula sa Talim Island. At yung susunod naman po ay sa Bulacan, tapos sa Laguna, tapos sa Metro Manila. Isang kagalakan na marami tayong kasama. May nag-message po kung nagpapaalam na ako sa devotion. Hindi po, lagi po akong kasama sa devotion. Kaya lang palagay ko, ginamit lang ako ng Panginoon na maumpisahan ito para sama-sama tayo at magtulong-tulong tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 4, mula po sa verse 1. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na Espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila. Sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang Espiritong sumasaka nila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao, ang Diyos mismo ang nagsugo sa kanila. Ngunit ang hindi kumikilala ni si Jesus ay naging tao, ay hindi isinugo ng Diyos, kundi ng Espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta, dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang naghahari ngayon sa mga makamundo. Tuloy po natin sa verse 5. Itong mga huwad at sinungaling na propeta ay makamundo, kaya ang mga bagay ng mundo ang kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang mga makamundo. Ngunit tayo naman ay sa Diyos. Ang mga kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa mga itinuturo natin, ngunit ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi nakikinig sa atin. Sa gayong paraan natin makikilala kung sino ang nangangaral ng mula sa Espiritu ng katotohanan o sa Espiritu ng kasinungalingan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi po natin matatapos ito, pero pagtuunan po natin ito, itong week na ito, Monday, Tuesday lang ako magsasalita at papaubaya ako sa ibang mga pastor yung Wednesday to Saturday. Next week po, magdadagdag ako ng araw, siguro Monday, Tuesday, Wednesday ako magsasalita para tutukuyan po natin ito at itutuloy natin yung
iba nating mga pag-aaral. Meron akong reading na ipinost ko po dito sa FB tungkol sa sa katuruan na docetism. Tignan niyo na lang po rito sa FB ng devotion at basahin niyo po 'yan. So hindi ko muna tatalakayin 'yon, Pumunta muna tayo sa verse 1. Pero matatalakay po natin 'yan, huwag kayong mag-alala. Pinost ko na lang agad ngayon para hindi ko man ma-discuss ngayon, di man natin abutin, meron kayong idea ng susunod na pag-aaralan natin. Mga kapatid, makinig kayo. Kung may totoo, may peke. Kaya nga lumabas yung fake kasi may katotohanan. At bakit lumalabas yung fake at bakit mas tinatanggap ng mga tao? Minsan, sinasabi natin, ay, China lang yan. Dati, pagka made in Japan, talaga namang, hinahanap ng mga tao. Natatandaan nyo pa po ba yon? Elementary pa lang ako. Japan ba yan? Japan. Hanggang sa bigla naglabasan yung made in China. Ay, China. Ay, madaling masira. Ay, tingnan nyo nga kung saan. China pala Ngayon, halos lahat gawa na sa China at natuto na rin sila. Hindi na porque made in China hindi maganda. May mga made in China na matitibay, maayos. Pero the point I'm trying to make is, tinatanggap ng mga tao ang mas... China ba yan? Okay na yan. Bakit minsan tinatanggap? Mas mura, mas madaling makuha, mas accessible sa marami, hindi masyadong... Naku, yan? Original yan. Kailangan original na ilalagay mo. Dito lang tayo, China to, at least pwedeng lagyan ng kahit anong parts. Ganon din minsan, at hindi lang minsan, sa totoo, ganon sa salita ng Diyos. Minsan, tinatanggihan ng mga tao yung katotohanan kasi pagka hindi katotohanan, pwede mong mai-adjust. Pwede ng okay na yan. Pero truth is truth. May mga katuruan na lumalabas na noong pa bata pa ako na there is no absolute truth. Walang ganap na katotohanan. Walang totoong-totoo talaga. Yan, sabi ni Pastor Heidi, pwede na. Hindi pwede yun sa salita ng Diyos. Now, ito masakit. Panahon pa lang ng mga alagad, meron ng hindi totoong katuruan na lumalabas. Panahon pa nga lang ng pagkalikha ng mga tao, meron ng hindi totoo na lumabas. Ano yun? Iilan pa lang yung sinasabi ng Panginoon sa tao, may nag-interpret na mali. Ano pa lang yung sinasabi ng Panginoon sa mga tao? Ano pa lang yung inuutos? Tingnan niyo sa Genesis. Genesis pa lang tayo. Lumikha ang Panginoon ng hardin at inutusan yung tao. Sabi rito, sa chapter 2, verse 15 hanggang 16. Hindi naman pangalawa. Kasi ang una, yung sa Genesis chapter 1, verse 29. Verse 28 to 29. Yun ang una na instruction sa mga tao. Basahin ko na nga lang rin muna yon. Genesis chapter 1, verse 28 to 29. Binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamahalan ninyo lahat ng hayop. 29. Pagkatapos sinabi ng Diyos, binibigay ko sa inyo mga tanim na namumunga ng butil, etc., etc. Yun yung unang utos na ibinigay ng Panginoon sa mga tao. Pangalawa, chapter 2, verse 15 hanggang 17. Genesis chapter 2, verse 15 to 17. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman, kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. O, yan pa lang yung sinasabi ng Panginoon. Hindi pa isang buong aklat.
Pagdating sa ikatlong kapitulo, may nag-interpret na agad na mali. Meron na agad huwad na tagapagturo. At sino yung huwad na tagapagturo noon? Walang iba kundi ang magiting. Ang consistent. Alam niyo ba ang Diyos ay consistent? Si Satanas consistent din. Simula pa nung una, nandaraya na. Simula pa nung una, sinungaling na. Minsan may nagsabi sa akin, kasi medyo patalastas ng konti. Merong nagsabi sa akin sa manggagawa, Pastor, palagi na lang akong binabanatan ng kaaway. At sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala, tapat kasi ang kaaway sa tungkulin niya. Kaya nga natin siya tinawag na kaaway eh. Dahil talagang mang-aaway siya. Kaya huwag ka ng pasalamat tayo sa Panginoon kung ang kaaway ay tapat, mas tapat ang Diyos. Ang Diyos naman ang tagapagtanggol. Tignan nyo naman ang interpretation ni Satanas. Genesis chapter 3. Umpisa natin sa verse 1. Genesis chapter 3 verse 1. Ito ang kasaysayan ng mga huwad na pagtuturo eh. Genesis chapter 3 verse 1. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Na-discuss na natin to dati, yung sa mga online students. Ang kaaway ganyan. Babalik ta rin palagi ang Panginoon o kaya luluwagan. Listen, ano yung sabi ng Panginoon sa Genesis 1? Sa 29. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng bunga na O sige yan, makakain nyo yan at Babalik ta rin ang kaaway. Totoo bang hindi kayo pwedeng kumain ng mga kapatid, be watchful. Minsan isang bagay lang na gusto ng Diyos na isuko mo, palalabasin ni Satanas na parang buong buhay mo na yon, na parang pinagmamalupitan ng Diyos yung buong buhay mo. Tapos ipapalimot niya sa iyo yung napakaraming bagay na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Minsan boyfriend lang, hindi maisuko. Girlfriend lang. Maling relasyon lang, hindi mabitawan dahil feeling natin mawawala yung buong buhay natin. Samantalang ang Diyos ang nagbibigay ng lahat-lahat sa atin. Siya nagpinanggagalingan ng buhay, kagalakan, kapayapaan, buhay na walang hanggan, pagpapala, kalakasan, spirito, lahat. Pero paiisip sa iyo ng kaaway na yung nag-iisa na yon na hindi tama. Pagka nawala sa iyo yon, mawawala na ang lahat sa iyo. Kaya tinitimbang natin sa isip natin yung mula sa Diyos na napakarami at yung itong isang bagay sa buhay natin. Hindi ko maisuko, ang hirap hindi ko kaya. Bakit? Nakatutok tayo doon sa isa na yon. Nakakalimutan natin yung marami. Ganun-ganon yung paraan ng kaaway. Tingnan niyo yung pagtatanong niya. Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos nang kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Nilahat na ng kaaway eh. Sinabi ng Panginoon, isa lang ang bawal. Pero ang tanong, leading towards doubting God eh. Yung lahat, di ba bawal sa inyo yung lahat? O yan, wag na nating i-discuss na tuloy-tuloy. Hindi naman Genesis ang topic natin ngayon. Pero ang point ko lang sa inyo ay, simula pa nung una, may mga tagapagturo na peke. At minsan, ang ginagamit nila, hindi lang minsan, let me correct that, ang salita rin ng Diyos ang ginagamit nila. Paano nagiging peke? Hinahaluan ng sariling interpretasyon. Hinahaluan ng sariling gusto, ng sariling pagnanasa. Hinahaluan ng ibang mga kasulatan na hindi ayon sa salita ng Diyos. At minsan, ito masakit, hinahaluan ng sariling karanasan. Just because someone experienced something doesn't mean that it is true. Tandaan ninyo yan. Bakit po may nagpapatotoo? Kasi ipinapakita sa inyo yung gawa ng Panginoon, pero kinakailangan lahat na nagpapatotoo rito ay masasalamin natin sa salita ng Diyos. Merong mga false teachers, mga kapatid. Handaan natin yan, may false teachers. Merong may mga, hindi lang isa siguro, may mga pananampalataya na ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia. Naku mga kapatid. Yon, umpisa na ng kamalian yon. Bakit? Kasi
walang point para ma-check ng mga tao kung yung naririnig niya ay tama o mali. Kaya nga napakahalaga sa atin, tayong mga nasa tama, mamigay tayo ng Biblia at hayaan nating basahin ng mga tao. At pag may tanong sila, sabihin nyo magtanong sa inyo. Napakahalaga na check natin. Okay, sabi rito, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat na sa mundo. Mga kapatid, binabanggit sa atin ito more than 2,000 years ago. Marami na. Eh di lalo na ngayon. Sino sa inyo may access sa YouTube? Hindi nyo mabibilang kung ilan dyan ang huwad na tagapagturo. Minsan ang ganda ng music, ang ganda ng ilustrasyon, ang ganda ng damit ng... Huwag nyo pong isipin na kaya maganda damit ko dahil sasabihin ko ang ganda ng damit. Suot ko pa po ito kahapon. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon na magbihis na. Maghahating gabi na po kami dumating rito sa church galing sa pagbubukas ng bagong gawain. Kaya sa pagod, migala sa pata. Yun na yun. At least ready na, di ba? Yan, yung buong yan. Kaya, huwag niya naman isip, kaya siguro nagbihis si Pastor. Kahapon pa po ako bihes. Linggo pa rin ngayon para sa aking katawan. Minsan ang ganda ng bihis nila, minsan ang ganda ng pananalita, pero mali yung doktrina. Minsan ang daming dumadalo. Oh, mga kapatid, minsan ang pangalan Christian, pero hindi na ayon sa salita ng Diyos yung kanilang itinuturo. The moment haluan mo ng isip mo ng ibang mga kasulatan, tandaan niyo yun, lista nyo. Paano magiging huwad yung pagtuturo? Based on the Word of God, pero may dagdag na kaisipan, sariling opinyon, sariling gusto, sariling emosyon. Kahit umiyak-iyak pa, pagka hindi ayon sa salita ng Diyos, huwag niyong papanigan. Paano ko po malalaman? Nadala na rin ako, naiyak na rin ako Kaya nga mahalaga na nagbabasa ng salita ng Diyos Kaya nga napakahalaga na magbasa ng salita ng Diyos. Okay, ano pa yung nagiging daan? Bakit nagiging huwad yung pagtuturo? Hinahaluan ng ibang mga kasulatan na wala sa Biblia, na kumokontra sa Biblia. Tapos minsan, ang mas pinanananigan pa yung mga bagay na wala sa Biblia. Ayon sa Da Vinci Code, ayon dito sa sinulat ni Benjamin Franklin, may nabasa ako na parang pagka may nabasa kang iba na wala sa Biblia, ay mas mapapagtibay yung nasa Biblia. Wrong. Huwag nating isipin na kinakailangan na dagdagan ng marami pang mga kasulatan para mapatunayan na yung Biblia ay totoo. Sinabi ni Thomas Jefferson, sinabi ni Calvin ganito, sinabi kasi ni ganitong tagapagturo na ganito, sinabi nung ganyan tagapagturo. May binasa lang na isang talata sa Biblia, tapos 15 yung binanggit no ibang mga tao. Kaya ang galing ng teacher na yun. Fully supported yung kanyang ng mga tao, ng mga sikat na mga tao, ng mga aral na mga kapatid. Tandaan natin, nung panahon ng mga alagad, ni Biblia wala silang dala. Wala silang dala kahit Biblia. Wala pang naisusulat noon. Kaya nga, napakahalaga sa kanila yung katotohanan. Yung sinasabi ba niya na Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, pagka may nagturo sa inyo na ibang Kristo, isumpaan nyo. May nagtanong sa akin minsan, Pastor, may kumakatok po sa amin, namimigay ng Tanungin nyo agad kung paniniwala nila. Pagka isarado nyo na yung pinto. Sabi nyo, pasensya na po, born again Christian kami, alam na namin yung katotohanan, salamat po, sa iba na kayo magpunta. Nahihiya po kaming itaboy Nahihiya kang itaboy ang mali? Aba, pagka may nag-e-exam kayo o nag-aaral kayo at may nagsasuggest sa'yo ng maling dapat pag-aralan, ano sasabihin mo? Sige, patingin nga. O sige. Ganyan ba? Alam mong mali yun? Uubusin mo yung oras mo doon? Huwag. I-reject nyo. Nagbibigay po na sa amin tanggapin nyo yung ibinibigay, tapos tapon nyo.
baka maibigay pa sa iba. At least bawas na yung mapagbibigyan. Sabihin nyo, dagdagan nyo pa po, akin na pa, akin na pa. At ay sige, ano po gagawin dyan? Itatapong ko po. Mga kapatid, hindi ako nagmamatigas na parang minamaliit yung ano. But there comes a time when we need to stand up. Kung ano yung katotohanan, yun yung katotohanan. Amen? Dahil kung magiging malambot tayo sa mga mali, hindi ko sinasabing bastusin, hindi ko sinasabing ano, pero kinakailangan tumayo tayo na pagtotoo-totoo. Amen? Maraming namatay na mananampalataya na mga alagad ng Diyos. Ang Panginoong Jesus, namatay siya dahil sa katotohanan. Hindi niya binabawi yung kanyang sinasabi. Namatay siya para sa katotohanan. At kung mapulaan ka, mainis sa'yo, mapagsabihan ka, itakwil ka dahil sa katotohanan, purihin ng Panginoon. Nandoon yung karangalan ng Diyos. Pero yung maging katanggap-tanggap ka at nahaluan na yung itinuturo mo para maging katanggap-tanggap ka sa mundo o sa mga tao, kahihiyan yan sa harapan ng Diyos. Ay, dumadami naman yung dumadlo. Ang nadami naman namin nahahatok na mga kabataan. Pag nagturo ka ng maling Kristo, maling kaligtasan na mapupunta sa kanila. At ang maling kaligtasan ay hindi kaligtasan, kapahamakan. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, kahit sa Holy Spirit, isinasuggest sa atin, itinutulak sa atin yung pagse-search, pagtitiyak. Hindi pwedeng pagka sinabing sa banal na espiritu, sa banal na espiritu na. Maging mapagmatsyag kayo. May mga minsan sa akin sa mga kapatid, marami nang mas matagal sa akin, yung ibang mga nag-sermon sa atin. Kung hindi ako nagkakamali sa Wednesday, mas may edad sa akin ng dihamak, Pastor Pedro magsasalita. Pero matagal na rin akong nagsasalita at nag-aaral ng Biblia para sabihin ito. Na minsan nagpe-pray at may naramdaman at sabi sa akin na Holy Spirit. Hindi palaging Holy Spirit yun. Minsan sarili niya lang emosyon yun. Sabi po kasi sa akin ng Panginoon na nagpe-pray ako, hindi. We need to test every spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, kung mayroon sa inyo ang pinagkakalooban ng mensahe ng Diyos, hayaang magsalita ang 2 o 3 sa kanila, ang iba na may dapat makinig at unawaing mabuti kung tama o mali ang kanilang sinasabi. Tungkol sa Holy Spirit na po ito, ha? Operation of the Holy Spirit na ito. May nagpa-prophesy, may nagpapahayag ng salita ng Diyos, 2 o 3, yung iba makinig, tignan kung tama yon. Hindi pwedeng basta sabihin ang sinasabi ng Diyos ay ito. Nangyari sa amin yan sa Bible School. Meron kaming, nangyari sa amin yan sa Bible School. Merong isang tao na alam namin na ginagamit ng Panginoon. Pagka nagpahayag siya, bumababa ang Espiritu ng Diyos, kumikilos, nagkakapuspusan, magsasalita yung kaklase namin, kahit na napakatinis ng boses nun, talagang mararamdaman mo ang pagsama ng Panginoon. At yung sasabihin niya habang nagsasalita, lalo kang lumalakas, lalo kang tumitibay. Minsan merong isang nanggaya, bigla nagsabi, ito sinabi ng Panginoon. Bigla kaming nawala yung pagsama ng Panginoon. At ano yung sinasabi nito? Parang tama rin naman yung sinasabi, pero parang iba yung spirito. We need to test every spirit. Hindi lang yan sa sa mga malalalim, sa mga normal na bagay, lalo na sa mga malalalim na bagay na mga ukol sa espiritu. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 21. Unang Tesalonica, chapter 5, verse 19 to 21. Ano oras na ba tayo? Tapos na? Ang bilis naman. Ang tagal ko na ako kasi hindi nagsasimula. Hindi na ako sanay doon sa 30-minute time limit eh. Sige, dito lang muna tayo. Tapos bukas natin itutuloy rito. 1 Thessalonians chapter 5. Julie, hindi chapter 6. Chapter 5. Hanggang chapter 5 lang yan. Verse 19 to 21. Okay, basahin natin. Huwag ninyong hadlangan ang ginagawa ng banal na espiritu at huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng Diyos. 21. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi.
panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Now, ulitin ko yung bandang dulo. Panghawakan nyo ang mabuti at iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pero hindi mo mapanghahawakan ng mabuti at iiwasan ang lahat ng uri ng kasamaan kung hindi ka muna, verse 21, sabayan nyo ako sa verse 21, sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Suriin ninyong mabuti ang lahat. Bago tayo magtapos, marami rito sa Taiwan na itinalaga natin bilang mga pastor, mga manggagawa. Reo, isa ka na rin dyan. At yung ibang mga kayo, narito, nagsasalita sa mga Bible study, sa mga Sunday services, sa mga prayer meeting, sa mga devotions. Kaya nga napakahalaga pagka tayo ay ginagamit sa pangangaral, tayo ang unang sumuri sa sasabihin natin. Tayo ang kinakailangan unang nakakatiyak sa ating itinuturo. Sinong susunod na dapat na susuri? Sinasabi natin, yung nakikinig. Kailangan tignan ng mga nakikinig. Ulitin ko yan. Diyan tayo magtapos, tapos ituloy po natin bukas ito. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang lahat para malaman kung galing ito sa Diyos o hindi. Anong bagay ang hindi kabilang sa salitang lahat? Wala. Test everything. Test everything. At dito napakaganda ng katatayuan natin. Alam niyo kung bakit? Kasama natin ang Holy Spirit. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Magdagdag nga ako sandali, paumanhin po. Dagdag lang ito, pero bukas, itutuloy natin. Chapter 16. John chapter 16. Sa verse 12 hanggang 13. Aklat ng Juan, John chapter 16. Verse 12 hanggang 13. Babasahin ko. John chapter 16, verse 12 to 13. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan nyo ang lahat ng katotohanan at ituturo niya ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya, sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. The Spirit of Truth. Siya ang magtuturo sa inyo. Kaya nga, napakaganda ng position natin. So, to deny the Holy Spirit, yung isang tabi mo, yung pag-asa sa banal na Espiritu, at pagtatanong sa banal na Espiritu, at isipin mo na parang mind work ito. Kaisipan natin ang kailangan dito. Hindi natin kailangan Holy Spirit, tulungan niyo po kami, i-guide niyo po kami, at nag-aantay ka, mag-meditate ka, humingi ka ng gabay sa Hindi na kailangan mag-isip tayo na maigi, kailangan magbasa ka na maigi. No. To disregard the Holy Spirit is to go the way of false teachings. Unti-unti ka maidadaya niyan pagka hindi mo pinapansin banal na Espiritu. Kaya yung iba, akala nila, tama sila. Yung pala, may tama na. Sabi ng kuya ko. So, tuloy po natin ito. Bukas tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Salamat sa katotohanan at sa katuruan na tama. Salamat sa totoong Diyos. Salamat sa katamang banal na Espiritu. Na Espiritu ng katotohanan na magtuturo sa amin at gagabay sa amin. Tulungan niyo po kami. At sa pag-aaral nitong Kapitulo 4 ng 1 John, maging maliwanag sa amin ang mga maraming bagay tungkol sa inyo. Salamat po sa inyong gawa sa amin. Lord, sa biyaya niyo lang po ang lahat ng bagay na ito. Sa biyaya niyo lang namin nararanasan sa pamamagitan ng gabay ng inyong Espiritu. Kahit sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, palagi ko kayong ini-encourage kung may kakilala kayo ito sa Taiwan. Willing po kami na i-follow up sila. At yung mga pastor po na magsasalita itong week na ito, i-request ko sa kanila na banggitin nila kung nasa saan silang lugar para yung mga nanonood dyan
nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa na may kamag-anak kayo sa Pilipinas, doon sa mga lugar na babanggitin ng mga pastor, huwag kayong mag-atubili. Kung wala pa nadadaluhan o kung mga hindi pa kumikilala sa Panginoon yung mga kamag-anak nyo, willing po yung mga pastor natin na mag-follow up ng mga kapatid, ng mga kamag-anak ninyo para madala natin sa kanila yung salita ng Diyos. God bless po sa inyo. Binabati ko aking misis, I love you nang, at si Shaleb at si Limuel na nandiyan sa Pilipinas. Si Wewe, nasa UAE. Wewe, malapit na tayo magkita. Dubai, May 24, ang anniversary sa Dubai. Kaya malapit na tayo magkita. Ito po ang mga giniginaw dito sa church na dito natulog. Mga papasok po. Teka, ilalayo ko kayo. Ayan po, mga papasok mamayang gabi. God bless po sa inyo. See you tomorrow po. Bakit kayo natawa itong mga